kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hat na hat nung panahon na yon. Siyempre, maintindihan nyo naman ako bakit ang hat na hat, no? Alam niyo may nangyari sa misis ko, no? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yon. Siyempre, tao rin naman po, no? Bagamat ang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako bang po talaga ay nagtatanong lang, bakit pabali-balentong? At siyempre, bakit? Lalong-lalo na pagdating dito sa charter change, nag-iba matapos lamang ng isang taon. Dahil Pebrero ng isang taon, sabi niya talaga, hindi niya kinakailangan ng charter change sa economic provisions. No? Pero ngayon, kinakailangan daw niya. Nag-guilty tuloy ako. Sabi ko, wow, si Tatay Digo, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, siyempre hindi po pwede yung mga incitement to sedition yung mga maghihiwalay sa bansa, yung mga ganyan, ayaw niya yan. So ang sabi niya, tutok lang tayo sa bribery initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano pinipirmahan nila, kunwari ayuda, yung pala pang charter change. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, Noong minsan na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government. Well, yun yung tinanggaran ng confidential funds si Inday Sara Duterte at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang banta ay nanggagaling nga sa Kamara de Representante, natural, binomba niya ng husto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? Ipinasara ng mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan doon sa kanyang gikan sa masa. Yung sa Davao na tinawag niya na si PBBM. Ano naman ang nangyari? Well, siyempre, mainit. Bumalentong ang presidente at ang kanyang Secretary of Justice pagdating sa issue ng ICC. Ang tagal-tagal ng sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At siyempre, ang Kamara de Representante, nagpasa na naman ng 2 resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta, hindi lang sa seguridad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary Remulla, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan nun? Dinawit bigla ang Inday Sara Duterte. Samantalang sa mulat-mula na sila'y naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya. Hinding-hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hinding-hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga mahistrado. Pero alam niyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, paano naman ako, 45 years old, hindi pa ako 80. Kaya napaisip tuloy ang PRRD, no? Oo nga, paano naman yung kanyang unika iha? Abay, hindi naman po pwede. Bukod pa doon sa request ni Mike Rama na siya dabang host ng buong prayer vigil na yan, wala naman pong banta laban sa Vice President natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin, it is quiet in the Philippine front. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRRD. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng PRRD. Unang-una, gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ang kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban yan hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Meron ba naman kasing ama na hindi gagawin yun para sa kanyang anak?
lalong-lalo na kung unika iha at paborito pang anak. Si Inday Sara kasi po, pangalawa. Una po si Kong Pulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. No? Dahil nga dun sa naging family background nila, na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. No? So parang nanay na rin siya at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma si PRRD nung linggo dahil panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang speaker at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang speaker ay magiging pinakamataas na opisyales ng bayan. Ating inaugural pilot episode. At napakapalad po natin, Cecil, kasama po natin ngayon ang Secretary ng Department of Education at ang ating Vice President ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Sara Zay Duterte, para po sa ating guest bilang pilot episode po natin. At nandiyan na po sa linya si Vice President, Ma'am. Yes, apo, Sentol. Ma'am, maayong buntag. Senator Francis Tolentino at Ma'am Cecil, magandang umaga po sa inyo at sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa inyo ngayong umaga na ito. Kumusta po kayo, Ma'am? Magandang umaga po muli. Okay lang po. Excited po sa darating na linggo. Ay, Ma'am, pasensya na po, maaga namin kayo naabala. Pero may mga katanungan po tayo ngayon. Ito po ay tungkol sa sektor ng edukasyon. Base po sa tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas po na 84% ang trust rating ng DepEd at number 1 na agency na department sa mga trusted agencies. Saan po natin kaya pwedeng ma-attribute ito? Ito kaya ay resulta ng magandang pananaw ng mga magulang sa mga programa ng inyong kagawaran o sa liderato? Madam Vice President? Yes, Senator Francis, paniwala ko dahil ito nakikita na ng ating mga magulang at ng ating mga kababayan ang determinasyon at katatagan ng ating mga guro at ng ating mga non-teaching personnel sa Department of Education. At meron na pong epekto yung kampanya ng ating pamahalaan na kailangan yung ating mga anak, yung ating kabataan ay nasa loob po ng mga paaralan at naiintindihan na ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng kanilang mga anak at sa pagbabago ng kanilang pamilya. Lalo-lalo na po yung mga pamilya na medyo hirap sa buhay. Congratulations po dyan, Madam Vice President. Are you elated, Madam Vice President, dito sa naging resulta ng Okta Research Survey? Kasi number 1 trusted government agency po ang Department of Education. Yes, ma'am. Especially para po sa aming mga frontliners, sa aming mga teachers na nandoon talaga sa aming mga paaralan. Dahil alam nyo naman po na mahirap ang trabaho ng isang teacher at hindi basta-basta ang maging isang guro, lalo-lalo na nasa kamay mo yung kinabukasan ng mga bata at nasa iyo yung pag-inspire sa mga bata na pumasok araw-araw sa paaralan. Kaya masaya ako as a Secretary ng Department of Education na merong appreciation ang mga kababayan natin sa ginagawang trabaho ng ating mga frontliners sa Department of Education. Ito yung mga teachers natin. At masaya din ako dahil merong epekto po yung kampanya ng ating gobyerno para sa isang bagong Pilipinas na yung ating mga kabataan ay educated. Salamat, ma'am. Siguro pangalawang tanong namin at ito, importante po ito kasi para, ma'am, na unti-unting bumabalik yung lumang school calendar, gaya po na nabanggit ng DepEd, ito po ay dahil sa consultation sa iba't ibang sector, stakeholders. Pero
dahil maaga ngayon ang bakasyon ng mga estudyante ngayong taon, hindi kaya maapektuhan po ang learning quote-unquote ng mga kabataan natin, ma'am? Yes, apo. Sentol, ang ginawa po natin, iniklian natin yung break. Yung end of school year break, yun po yung iniklian natin. Kaya po tayo naggumawa ng extensive consultations dahil po dito. Dahil hindi po 2 months yung break natin na mangyayari for the end of school year of 2024 to 2025. Doon naman po sa number of school days, konti lang po yung naging diferensya doon. Nasa 7 days lang po ang difference. Mga 1 week lang po na shorten natin ang ating school year. Kaya din po gradual yung shift natin sa school calendar at hindi natin binalik kaagad na magtapos ang mga bata sa March dahil po yun po yung isang consideration. Makaka-apekto po yun sa mga kailangan pag-aralan o learning competencies ng mga mag-aaral. So wala po yung pangamba, Madam Vice President, about yung tinatawag na learning gap, ano po? Well, nandyan pa rin po yun dahil ilang years na po tayo merong problema po sa pag-aaral at sa pagpapaintindi sa ating mga estudyante. Pero yung school calendar, hindi naman po makaka-apekto sa mga kailangan gawin ng Department of Education para merong catch-up yung ating mga kabataan, yung ating mga learners sa kanilang mga kailangan matutunan sa mga paaralan. Salamat po, ma'am. Last question na po at alam kong napakahalaga nitong oras nyo. Maswerte kami kayong nakuha namin sa initial episode at naririnig po tayo sa buong Pilipinas. Nasa Aliw TV po tayo, Channel 23. Sa Davao po, 98.7 FM po tayo sa Davao. So, huling question po, Madam Vice President. Kanina nagtatanong kami tungkol sa mga presyo sa palengke. At inulat po ng Philippine Statistical Authority na nagsisimulang tumaas ang presyo ng pagkain, inflation, kamatis kanina, medyo kulang, ganun din yung sa bigas. Sa tingin nyo, ma'am, makakatulong ba ho ang DepEd? Lalong-lalo na sa i-inculcate, pagkikintal sa kaisipan ng mga estudyante natin, sa pupils natin, sa kahalagahan po ng agrikultura. Can this be part of a mini curriculum para magkahilig po sila sa agrikultura, ma'am? Yes, apo. Unang-una, Senator Francis Tolentino at Ma'am Cecil, gusto ko pong mag-congratulate sa inyong dalawa sa inyong show, early morning show. Congratulations po sa inyong dalawa. Paniwala ko, natupad na yung isang pangarap na ni Senator Francis Tolentino na maging media star sa ating current events, news reporting, and of course sa pagbibigay ng opinion sa iba't ibang issues ng ating bansa. Mm-hmm. So ma'am, yung sa agrikultura po pwede po ba, yes, sa mga bata din? Paano po 'yon? Opo, Senator Francis, unang-una po meron tayong pinirmahan na Memorandum of Agreement dahil sa pag-ikot ko sa ating mga paaralan, pag nagsuschool visit kami, lalong-lalo na doon sa mga probinsya, nakikita po namin, Senator Francis, na ang laki po ng school area. No, meron tayong mga school sites na 6, 7, 8 hectares. Pero ang nagagamit lang po nun sa paaralan ay less than 1 hectare. So nakikita ko, idle lands yung ibang area doon sa school site. Kaya masaya ako na noong humingi kami ng tulong sa Go Negosyo ni Sir Joey Concepcion, sabi namin, Sir, pwede niyo ba kaming tulungan na i-conceptualize na magamit sa agrikultura yung mga idle lands ng mga school sites. Last year po, gumawa tayo ng MOA sa Philippine Center for Entrepreneurship Foundation Incorporated. Ito po yung Go Negosyo. And gagawa po sila at tutulungan nila tayo na gumawa ng
programa, proyekto. Ito po yung pag-establish ng school gardens, pag-showcase ng agribusiness events sa ating mga paaralan, and syempre, nagiging income generating yung mga school gardens natin para sa ating mga parent, teachers, associations. Ang tawag po natin sa project natin ay pampaaralang taniman ng mga agribida o PTA. Dahil unang-una, ito po talaga yung gusto namin na parang augmentation ng panggastos ng Parent Teachers Association para doon sa paaralan. O di man kaya, depende po sa discussion ng mga lawyers sa loob ng Department of Education, pwede po siyang maging trust fund ng paaralan o dagdag sa MOOE. So yun po yung gagawin natin na sa ngayon po ang nag-participate at nagbigay ng kanilang mga pilot schools para subukan natin itong pampaaralang taniman ng mga agribida ay ang Region 6 o Panay Island Panay. at ang Caraga. Yan po yung mga regions na meron na tayong na-identify na mga paaralan. Sa mga susunod na buwan, Senator Francis Tolentino, papakita po namin sa inyo yung harvest na po ng mga tanim. Meron din po tayong batas, Senator Francis Tolentino, sa pag-establish po ng fisheries school. Ayun. Apo, dito naman po sa fisheries school, Sen, tinuturuan natin simula grade 4 hanggang grade 9. Tapos papasok sila ng senior high school, tinuturuan po natin sila unang-una paano mag-alaga ng isda, pangalawa paano mag-alaga ng mga isda sa fish pond, hanggang pwede na po silang pumasok sa senior high school na meron na pong, basahin ko lang po yung Actually, yan nga, Vice Aquaculture President. na yun. Aquaculture na. Aquaculture. Yes, apo. Yan nga po yung aquaculture, fish capture, fish production, packaging, fish wharf operation, and fishing gear, repair and maintenance. Lahat po ito NC2. Ayun, ang So dami. it's already pala. Ginagawa na. Ginagawa na. Katulong pa ang PTA. Part of the curriculum na ika nga. Tama po ba, Vice President? Yes, correct. Meron pong batas. Kaya part po ito ng lumang curriculum. Part din po siya ng bagong curriculum ng matatag curriculum. Meron din po tayong tinatawag na rural farm schools. Ito naman po ay tinetest natin sa Region 6 din naman. Ganun din po. Magtuturo siya ng agricultural subjects doon sa mga mag-aaral natin. Ayun, ang ganda. Kasi nung araw, Cecil, hindi ko na inabutan to. May nagkwento lang sa akin, Madam Vice President. Meron daw nung araw na Sige, contest Senator sa mga grade school, high school na Future Farmers of the Philippines Award. Yung mga ganun daw konsepto. Pero nakikita natin, maganda naman tong ginagawa ng DepEd. And we look forward, ma'am, to future developments. At ma'am, wag po kayong mag-aalangan, huwag kayong mag-aatubili. Pag meron kayong gustong i-announce, ito pong programang ito ay handang maging venue po nyo, vehicle nyo po sa mga programs ng DepEd. At ako po ay nag-practice na maaga gumising araw-araw para po sa mahirap pala itong trabahong ito. Akala ko po madali lang, 4 o'clock po akong gumising, ma'am. Pero bukas pala meron pa. At susunod na araw meron pa. Ma'am, we have taken too much of your time. The Vice President of the Philippines, Ma'am Secretary Sara Duterte, na pinaliwanag po yung mga bagong programa ng Department of Education. Ma'am, congratulations sa being the #1 most trusted government agency according to the Okta research, and we look forward to hearing from you again. And thank you for taking your time, for waking up early likewise to join our program, Usapang Tolls. Dagang salamat, Vice President Sara Duterte. Thank you, Senator Francis Tolentino. Matatag ang mga Pilipino, kaya kaya mo yung bagong role para sa ating bayan. Alright. Marami pong Dagang salamat. Dagang salamat. Thank you very much. Narinig po natin. Amping. Narinig po natin si Vice President Sara Zay Duterte.